naka-off po pala. Muli ay magandang gabi po mga kapatid. Nakita ko po is 8:05 na rin. Tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pong online Bible study. Marahil ay awitin po natin itong Bayan na Kay Dilag. Naglolok po yata yung internet connection ko po. Wait lang po. Pasensya na po para kung nagloloko po yung sa connection ko po, baka pwede po si Brother Norman mag-share po. Pasuyo na lang po kay Brother Norman. Baka pwede pong siya na lang po yung mag-share doon sa mga kanta po. Mornings with a delicious strawberry taste. New Cocoa Crunch strawberry flavor. Crunchy Crunch Cocoa Crunch. Find better job matches on Job Street. Isang lupaing kainam na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ng Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan.
papuri ay iaalay dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman, bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, natahanan ng Panginoon. Di po, maraming salamat po sa ating pong inawit. Marahil isunod po natin yung Ako ay Iyo, Panginoon. Ako ay iyong piling mo'y dinig, badya sa aking pag-ibig. Kaya't matindi kong inanais na sa iyo't humiling. Ilapit mo ako, O Jesus, sa pinamatyan mo krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong lumalong. Pagkabanalin sa paglilingkod nang ako ay magusto, nang matatag na pagtitiwala at sa iyo'y sumunod. Ilapit mo ako, O Jesus, sa dinamatyan mo krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong lumalong. May kalaliman ng iyong pag-ibig na di ko pa malilimutan. Ngunit ang ilog ay kung natawid, saka ko mababati. Ilapit mo ako, O Jesus, sa dinamatyan mo krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong lumalong. Sige po, maraming salamat po sa ating pong inawit. Marahil ay bago po tayo mag-umpisa sa ating pong pag-aaral ay hingin po natin kay Brother Anthony na pangunahan po tayo sa opening prayer. Sige po, tayo po yung manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa biyaya po na ipinagkaloob niyo po sa amin na makakapag-aral po kami sa inyo pong mga salita. Kami po ay makakapagpatuloy sa aming pong series lesson. At maraming salamat po, Ama, bagamat kami po ay nasa aming mga tahanan,
Alam po namin na kami po ay inyo pong pinapatnubayan at pinangungunahan. Pinagkakaisa ang aming mga puso sa pamamagitan po ng banal na Espiritong nasa amin. Amadalangin po namin na patnubayan niyo po ang inyo pong anak na gagamitin sa pagtuturo. Ingatan niyo rin po ang bawat isa. Buksan niyo pong puso't isipan namin na gawin po namin ang inyo pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa inyo po namin pinagkakatiwala. Ang lahat pong ito at ito po'y samutiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Anthony. Ngayon po ay handa na po natin ang ating pong mga puso't isipan sa pagkikinig ng kanyang mga salita. Ganon din po yung ating mga Bible. Binibigay ko na po kay Brother Wilson. Magandang gabi po mga kapatid at salamat po sa Panginoon na tayo ay makakapagpatuloy sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos, yung ating series lesson po sa 2 Timothy. Kundi po ako nagkakamali na sa mga huling bahagi na po tayo ng chapter 1 ng 2 Timothy, simula verse 13 hanggang verse 18 po. Marahil ay basahin muna po natin and then po ay simulan po natin yung pag-aaral. Ganito po ang ating mababasa. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu na nananahan sa atin. Ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nasa Asya. Nasa mga yaon ay si Pigelo at si Hermogenes. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbayan ni Onesiporo sapagkat madalas niya akong pinagtinawa at hindi kinaya ang aking tanikala. Kundi nang siya'y nasa Roma ay hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya. Verse 18, pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon at totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita at inihingi ko po na tayo po ay muling manalangin at humingi po ng patnubay sa ating pag-aaral. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin. Salamat po sa pribileyo na kami po ay makapag-aral. At huwag mong hayaan po na gumawa ang kaaway, ang dyablo, sapagkat alam po namin na hindi niya po ninanais ang kaayusan at ang mga pagpapala na natutunghayan sa iyong mga salita. Naway pangunahan mo kami nang sa ganon po ay hindi siya gumawa sa amin pong Bible study ngayong gabi. At naway mapagpala mo po kami sa iyong mga salita. Ito'y magsilbing liwanag sa aming mga puso at kaisipan. Sa ganon, magdala po ito ng kalakasan at matutunan po namin ang iyong mga salita at magamit po namin sa aming pamumuhay. Ang lahat po ng ito ay amin pong samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At sa ating pong pag-aaral ay tutunghayan po natin ito pong mga aralin po na dito sa nakapaloob dito sa mga uling bahagi ng mga sulat ni Pablo kay Timoteo. At dito po sa verse 13, maliwanag po na may mga bagay na
iniuutos o pinakikiusap si Apostol Pablo kay Timoteo. Ang sabi po niya, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Sa English naman po, bagamat hindi naman po tayo biyasa sa English, pero kung minsan po sa mga aralin, lalo na po sa Biblia, ay mas nabibigyan ng kahulugan o mas nakikita po natin yung mga katotohanan sa wikang English. Sabi po kasi sa English, hold fast the form of sound word which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Una po, gusto ko pong bigyan natin ng pansin yung salitang hold fast, although sa Tagalog, ingatan mo, sabi po niya. Sa Biblia po kasi yung salitang hold fast, ang kahulugan niya ay to cling tightly to God. Manghawak ng mabuti sa Diyos at sa kanyang mga katuruan. At ito rin po ay tumutukoy sa isang pananampalataya na walang pasubali. Ibig sabihin, nagpapatuloy sa gitna ng mga pag-uusig at pagsubok, sapagkat yun po ang nagiging kondisyon ng maraming mga mananampalataya during that time po. Kaya yung salitang hold fast, wag mong hayaan na mawala. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kumbaga ay parang sa kabila ng malakas na alon, nakaangkla ang ating pananampalataya sa mga espiritual na katotohanan at hindi tayo madadala ng anumang mga makasanlibutan na mga nanasa. Sapagkat nung panahon po na yon, tunay na ang mga mananampalataya ay nasa matinding mga pag-uusig. Kaya nga makikita rin po natin dito sa pag-aaral natin na mayroon ding mga mananampalataya na maganda ang kanilang pasimula, subalit sila po ay tumalikod. Mamaya makikita po natin ang mga katotohanan na yon. Kaya yung salitang hold fast, tinutukoy po rito yung pagsisikap sa tulong at biyaya ng Panginoon na mapanghawakan, mapanatili, o yung makapanindigan sa mga katotohanan. At yan ay napapanahon din po sa ating panahon, sapagkat nakikita natin na maraming mga iglesia, maraming mga mananampalataya na tila sila po ay nagiging marupok na sa mga katotohanan ng mga katuruan na mula po sa ating Panginoon at sa kanyang mga apostol. Kaya po yung sinabi ritong ulirang mga salitang magagaling, sa English ginamit yung forms of sound word. Yung sound po rito sa Greek word ay higieino, na ito po ay na-translate being healthy. Yun po yung ibig sabihin ng sound. No? Healthy, wholesome, uncorrupt. Ito ay tumutukoy sa mga sound teaching. At alam natin na ang mga tamang turo ay nagdudulot ng spiritual na kalusugan. Kasi yung ginamit na sound, minsan ginagamit ito sa mga diet, yung nagpo-promote, nagbibigay ng mga healthy. Yun yung sound teaching. And
maturity, nagdadala ito ng maturity at ng Christ-like living, yung pamumuhay na tulad po ng sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag na ang nais ni Pablo kay Timoteo na panghawakan na mabuti at huwag hayaan na ito ay mawala, makalimutan. No? At yan yung nangyayari ngayon. Marami na tayo po na nakasama na mga kapatiran. Kung minsan nababanggit nila, ay dati kami ay ganyan ang aming paninindigan, ganyan ang aming mga practices, ganyan ang aming mga sinusunod na katuruan. Subalit, nakakalungkot, yun po ang nangyayari. Kaya maliwanag po na mayroon, ito ay hindi lamang para kay Timoteo, bagamat si Timoteo, alam po natin siya yung isa sa mga young leader at bilang po mga ginagamit ng Panginoon sa iglesia, napakahalaga po na mapanghawakan natin yung mga katuruan. Hindi tayo dapat matinag kahit na ano pang lakas ng sanlibutan at kahit ano pa ang ganda ng mga nakikita natin, hindi po tayo dapat matinag. Bagkus, ito ay dapat nating panatilihin yung mga tamang katuruan sapagkat ito ang siyang tunay na nagbibigay ng maturity sa pananampalatayang Kristiyano. Pero ginamit niya rin po dito yung salita na and selfless love for others, no? Yung dito po sa 1 Timothy 1:14, sabi niya, siguro yung isa pang gusto kong tignan natin, ang sabi niya, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Hold fast the form of sound word which thou hast heard of me. Yung mga tinuro po ng mga apostol. In faith, ito gusto ko rin pong bigyan diin yung in faith and love which is in Christ Jesus. At yung pong tinutukoy po rito, yung ang nais na ibig sabihin ni Pablo ay yung patuloy na si Timoteo ay magtiwala sa Diyos. Yan yung in faith, no? Yung complete reliance and confident trust in God promises and character. Yun yung magiging pundasyon ng kanyang spiritual na buhay. Yung mga katuruan, mga pangako ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanya ay patuloy na siya ay manangan sa Diyos. Huwag sa kanyang sariling kalakasan. Yun yung binabanggit dito na in faith and love. Yung love, yung selfless, sacrificial, yung unconditional love, yung agape love na kailangan na ituon niya at ibigay niya para sa iba. At alam natin ang pinagmumulan ng dalawang katotohanan na ito ay nasa ating Panginoon, yung which are in Christ Jesus, na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin siya yung source. Hindi ito human effort. Hindi ito matatamasa o matatamo sa ating sariling kalakasan. Kasi pagka ang ating sariling kalakasan minsan nagpe-faded 'yon. Hindi 'yon nagtatagal. Hindi 'yon nananatili. Madali siyang gibain ng mga pagsubok. Kaya
dito sa unang talata na ating pinag-aaralan, maliwanag na ang isa sa mga conclusion nito sa atin ay kailangan para mapanghawakan natin ang mga katuruan, ang mga sound teaching, we must need to study the Bible, apply the Bible, and teach the Bible. Yun yung paraan para mapanatili ang mga katotohanan ito na siyang magpapalakas, magpapalago, magpapasigla sa isang lokal na iglesia, yung mga tamang katuruan. At para maranasan natin ito sa ating iglesia at sa ating buhay, kailangan tayo po ay maglaan ng panahon, oras sa pagbabasa, sa pag-aaral sa Biblia, sa mga katuruan, sa mga doktrina, at yan ay atin isabuhay at atin yan na ibahagi sa lahat sa atin. Kaya nga po sa ating iglesia, sinisikap natin, binibigyan natin ng mas higit na pagpapahalaga yung mga pagtuturo. At maganda rin na ang mga kapatiran, ang buong iglesia ay magkaroon din ng pagnanais, ng pagkatuto para hindi masayang yung mga pagsisikap at biyaya na ibinagkakaloob ng Diyos sa mga pag-aaral. Sapagkat ito yung tagubilin ni Pablo kay Timoteo na ingatan, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Sapagkat ito yung idudulot nito. Lalong lalago ang ating pagtitiwala sa Diyos, magiging matiwasay ang ating buhay sa kabila ng mga pag-usig, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila magiging matibay tayo. Yung pagtitiwala natin, yung dinadalang doktrina ng mga tamang katuruan, dinadala tayo sa pagtitiwala sa Diyos. At sa ating pagtitiwala sa Diyos, napupuno tayo ng pagmamahal, hindi lamang sa iglesia, hindi lamang sa mga kapatiran, maging sa mga tao na wala pa kay Kristo. At yun yung magdadala sa atin para tayo ay gamitin ng Diyos, humayo at ipangaral ang magandang balita. At yun yung nais ni Pablo, yung salitang hold fast. Kaya, subalit dito sa verse 14, mayroong isang katotohanan na para maingatan natin ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Sabi kasi sa 2 Timothy chapter 1, dito sa verse 14, sabi niya, yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu na nanahan sa atin. Although sa English, pero sa ibang salin na English, sa King James kasi ginamit yun, the good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in. Sa ibang salin naman, sa English din sabi niya, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who live in us. Maliwanag na ang isa sa mga para maingatan natin ang ebanghelyo, ang tinutukoy dito yung good things.
ito'y nakasentro sa Ebanghelyo, sa mga turo ng Panginoon at mga itinuro ng mga apostol. Sabi niya, guard. At ang mga maraming nag-aaral sa Biblia, ang maliwanag na tinutukoy dito ni Apostol Pablo kay Timoteo na walang takot na ingatan niya yung mga tamang katuruan. Sapagkat ito yung tunay na nagdadala ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, buhay na pinapatnubayan at pinangungunahan ng Espiritu Santo. Sapagkat maliwanag ang mga sulat ni Pablo sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 14, na sa pamagitan ng mga katuruan, ng tamang katuruan ng Ebanghelyo, ang bawat nakarinig nito at sumampalataya ay maliwanag na ang Diyos ay nakikita niya ang mga tunay na sumampalataya at ang Espiritu Santo ay ipinagkakaloob sa kanila. Kaya yung mga good deposit o yung mga good things, ito yung mga teaching, the gospel. At ito ay mga katotohanan na dapat nating ingatan at dapat nating ibahagi. At para ito ay mapanatili. Kaya sa pagbabantay at para maingatan ang bagay na ito, kailangan natin talaga yung masusi na pagbabantay sa ating iglesia. Huwag nating hayaan na pumasok ang mga mali mga katuruan at lalo na yung mga tinatawag na mga worldly teaching. At yan yung nakikita po natin sa panahon natin. At napakahalaga na ito ay hindi natin makukuha sa ating sariling kalakasan. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa atin. Kaya napakahalaga ng yung mapuspos ng Espiritu, yung controlled by the Holy Spirit. Sapagkat yan ang kailangan natin. Yan ang hindi natin makukuha ito sa ating sariling karunungan, sa ating sariling kalakasan. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang mapangalagaan at mapanatili natin ang mga tamang katuruan. Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng liwanag sa atin. Hindi sa ating sariling kalakasan, hindi sa ating sariling karunungan. Pagka ito'y kinuha natin sa ating sariling karunungan, kung minsan, yun yung nagdadala sa atin upang tayo madala sa mga maling aral. At dito sa mga sumunod na talata, dito sa verse 15, makikita natin pagkatapos na sabihin ni Pablo na ingatan, manatili, at maliwanag na ito po ay hindi natin makukuha sa ating sariling kalakasan, bagkus kailangan natin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dito sa verse 15, sabi niya, dito makikita natin na mayroong mga ilang mga Kristiyano, ang sabi po, dito sa verse 15, ito'y nalalaman mo na humiwalay sa akin ang lahat ng nasa Asya. Kabilang sa kanila sina Pilehio, Pigelo at Hermogenes. This thou knowest that all they which are in Asia be turned away from me, of whom who are Pigellus and Hermogenes. Isa pong
bagay na na ranasan ni Apostol Pablo. Ito pong mga tao, mga kapatiran na kasama niya na dapat sana ay magtatanggol sa kanya, dapat sana ay dadamay sa kanya. Pero isang bagay ito na naranasan ni Pablo. Although sinabi niya, many believers in Asia Minor. Ito yung kalungkutan na dala-dala niya. Hindi siya nalungkot sa kanyang pagkabilanggo. Nakita natin, ang nalungkot siya yung ay mga mananampalataya na nag-abandona sa kanya. At minention niya yung dalawang pangalan. Ako nakikita ko, although ang sabi niya, marami. No? Sabi niya, nalalaman mo na nagsiwalay sa akin ang lahat ng nanga sa Asia, parang lahat. No? Pero binanggit niya yung dalawang pangalan. Ako nakikita ko rito na ang Diyos nakikita niya yung mga ginawa ng mga taong ito. At isang bagay ang makikita natin sa katotohanan na ito, na maging Pablo ay naranasan niya yung i-reject siya. At makikita rin natin na itong mga kasama niya ay maganda na nakasama niya nung una, pero hindi sila nagtagal dahil sa pag-uusig. Maraming dahilan ang nakikita ng mga scholar sa bagay na ito, bakit siya iniwan ng mga taong ito, ng mga Kristiyano na ito. Bagamat sila ay mga tunay na mananampalataya, kasamang naglilingkod ni Apostol Pablo, pero dumating yung pagkakataon. Una, ikinahiya, kasi kung titingnan natin, ginamit din ni Pablo dito sa verse 16, yung, siguro basahin muna natin para malaman natin ang isa sa mga dahilan ng bakit iniwan siya. Sabi rito, pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi ikinahiya ang aking panitala. Many believers daw po during that time, parang binitiwan nila yung alliance nila, yung pakikisama nila kay Pablo, dahil parang ikinahiya siya dahil siya ay bilanggo. Para siyang tinignan nila na siya ay isang bilanggo, prisoner. Yun ang isa sa mga dahilan. Yung iba naman, sinasabi na kaya iniwan si Pablo ay dahil natakot sila, no? Natakot sila dahil baka sila ay maranasan din nila yung pagkabilanggo. Kaya tinalikuran nila yung pakikiisa nila, nireject nila si Pablo. Maraming mga dahilan. Yung iba naman ay sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 9, verse 10, dito rin sa bahaging ito, sabi niya, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, kaya marami sila sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas palibas ay inibig niya ang sanglibutang ito. Isa rin reason ito bakit siya iniwan, inabandona, o sabihin natin reject. At sabi niya, at napasa Thessalonica si Crescente. At napasa Thessalonica. Si Crescente ay napasa Galacia. At si Tito ay sa Dalmacia. Sabi niya, si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo o papuntahin mo si Marcos. Dahil nagkahiwalay po sila, no? At ipagsama mo sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Although nung una nagka-problema sila, pero alam niya na magiging profitable si John Mark. Datapwat si Tikiko ay sinugo ko sa Efeso. Sabi niya, ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo
ay yung dalin, pagparini mo at mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Si Alejandro na Panday Tanso ay ginawan ako ng lubang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Kaya mag-ingat ka rin naman sa kanya sapagkat totoong kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Sa aking unang pagsasanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin. Bagkus pinabayaan ako ng lahat, wag nawang ibilang sa kanila ito. Maliwanag na ang pagtrato kay Pablo ng ganitong mga masamang pagtrato, maliwanag na ito ay alam ng Panginoon. At ayon sa mga salita ni Pablo ay mayroong bagay na ipagsusulit ng mga tao, ng mga Kristiyanong ito ang mga masamang ginagawa nila kay Pablo. Ang pag-abandona, ang pag-reject. Hindi ito nalilingid sa Panginoon. At yun ang maliwanag na sinasabi ni Pablo sa bahaging ito. At sa kabila nito, ito naman ay kabaligtaran dito sa verse 16 na ating binasa tungkol kay Onesiporo, sa sangbahayan ni Onesiporo. Sabi niya, pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi ikinaya ang aking tanikala. Kundi nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya. Sa bahagi namang ito kay Onesiporo, makikita natin yung kanyang katapatan sa Panginoon. At ang katapatan niya sa Panginoon ang siyang nagdala sa kanya upang siya naman ay manatiling tapat kay Apostol Pablo. Kaya yung salita dito ni Pablo ay maliwanag naman na si Onesiporo ay makakatanggap ng mga gantimpala naman sa Panginoon. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, may mga bagay na nakikita ng Panginoon. Mayroong dalawang bahagi rito na ating nakita. Si Onesiporo, yung mga umiwan kay Pablo, nakikita ng Panginoon yon. At ang Panginoon ang siyang magbibigay ng ganti. Haharap sila sa Panginoon. Subalit si Onesiporo, ganun din. At maliwanag na si Onesiporo ay tatanggap ng mga kagantian sa Panginoon. At siya ay naging malaking kalakasan kay Apostol Pablo. Samantalang yung mga nauna naman na nagpabaya kay Pablo ay nag-reject kay Pablo, nakikita rin ng Panginoon yan. At sa huling bahagi dito sa verse 18, napakaganda na sabi niya, the Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day, and in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. Ang sabi, pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon. Yung araw na yaon, yung that day refers to the future, ito yung judgment seat of Christ. Sa 2 Corinthians 5:10, maliwanag na ang bawat mananampalataya ay haharap doon sa luklukan ni Kristo. At ang panalangin ni Pablo ay makasumpong ng awa at gantimpala si Onesiporo sa harap ng Panginoon. Sapagkat si Onesiporo sa kanyang sambayan ay nanatiling tapat sa Panginoon. At yaan ang dahilan kung bakit sila rin ay nanatili sa
pagtulong kay Apostol Pablo sapagkat alam nila si Apostol Pablo ay tinawag ng Diyos para sa gawain ng Diyos. Kaya dito sa ating pag-aaral, meron tayong mga ilan na nakita doon sa verse 13 to 14, yung ingatan natin ang mga katotohanan, panghawakan natin, hold firmly to sound doctrine, at manatili tayo na magdepende sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa verse 15 naman, manatili tayong tapat. Bagamat kung yung iba ay sinasawalang bahala, yung mga lingkod ng Panginoon, tayo naman ay manatili na faithful at maging loyal tayo doon sa 16 to 18 sapagkat ito'y kalooban ng Diyos at mayroong nakalaan na pagpapala at gantimpala sa bawat isa sa atin. Kaya dito po sa pag-aaral natin ay nawa ang ating iglesia ay magtuon ng maraming panahon sa mga pag-aaral sa kanyang mga doktrina sapagkat ito yung lubusan na magpapalusog, magpapalakas, magpapatibay sa ating iglesia upang sa kabila ng mga sigwa ng modernismo at ng mga maling aral at ng mga aral na makasanlibutan, na mapang-akit, yung tinatawag na prosperity gospel, ay manatili tayo na naninindigan sa katotohanan ng kanyang mga salita. At manatili tayo na maging tapat sa Panginoon. Kilalanin natin ang mga nagpapagal, sabi nga ni Pablo sa kanya ring sulat kay Timoteo. At tayo magsikap na makiisa, makibahagi, mag-involve sa pagbabantay ng mga tamang katuruan sapagkat hindi tayo mawawalan ng gantimpala. Huwag nating gayahin yung ibang mga mananampalataya na binanggit ni Pablo. Ang Panginoon din ang siyang magbibigay ng ganti sa kanila sapagkat nakikita ng Diyos, nakikita ng Panginoon. Hindi lang kanilang mga ginagawa, hindi lang kanilang mga sinasabi, kundi ang laman ng kanilang mga puso. At ito ay bibigyan ng Panginoon ng kagantihan. Kung minsan dito rin sa lupa, pero sigurado hindi makakalusot doon sa tinatawag na judgment seat of Christ. Kaya nawa po, ang bawat isa po ay magkaisa po tayo na bantayan natin ang Ebanghelyo, manatili tayong tapat sa kabila ng marami na yung mga lumilihis at alam natin na ang Panginoon ay hindi niya tayo pababayaan at mayroon po siyang inilalaan na kagantihan sa atin, hindi lang dito sa lupa, lalong-lalo na po pagharap natin po sa Kanya. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pangunguna po ninyo sa aming pag-aaral. Salamat po at nakita po namin ang mga dapat po namin pagsikapan sa tulong at biyaya po ninyo na mapanatili ang mga tamang katuruan, mga tamang practices sa loob at labas ng iyong iglesia. At nawa ang bawat isa sa amin ay manatiling tapat sa bagay na ito at kami makiisa sa mga ginagamit po ninyo na nagpapagal, lalo-lalo na sa pagtuturo sa iyong mga salita. Salamat po sapagkat nakita po namin na hindi mawawalan ng kabuluhan ang aming pong mga pagpapagal, ang aming mga pagbabantay at patuloy na pangangaral sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Salamat at ang aming pong panalangin na ang aming iglesia ay tunay na makamtan ng kalusugan na nagmumula sa iyong mga
katuruan. Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga salita. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugpong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po. At binabalik ko na po sa ating pong MC. Baka meron po tayong mga katanungan, karagdagan. Pwede po natin itong i-open up dito po sa ating online Bible study. Balik po muna po kay Brother Bel. Sige po, maraming salamat sa kapatid po, kay Brother Wilson, sa mga pagtuturo po sa kanyang mga salita. At nawa ay naging hamon din po ito sa bawat isa po sa atin. At katulad po ng ating pong ginagawa pagkatapos po ng pagtuturo ay nagkakaroon po tayo ng question and answer. At malaya po ang bawat isa na magtanong. Kung maaari po ay buksan lamang po ang ating pong mga mic para sabihin ang ating pong mga katanungan. Pakisuyo na rin po sa ating pong FB Live. Baka meron pong question doon sa ating pong mga kapatid na nanonood po roon. Sige po mga kapatid, samantalahin po natin yung pagkakataon na makapagtanong po regarding po sa ating pong napag-aralan. Pasuyo na lang po sa ating pong FB Live kung mayroon pong question doon. Ay, thank you, Brother Norman. Sige po mga kapatid. Lagi po na sinasabi rin po ng ating kapatid doon sa dalawang bagay ay sana doon tayo doon sa naiintindihan doon kesa doon sa walang naiintindihan. Kaya salamat sa Panginoon sa pribileyo po na binibigay niya po sa atin sa pamamagitan ng platform na to, yung sa ating pong online Bible study. Although tayo po ay magkakalayo, subalit pinagbubuklod niya sa pamamagitan po nito. Kaya salamat po sa Panginoon. Siguro last call po kung meron pong question sa ating pong napag-aralan. Po, kung wala po ay hingin po natin kay kapatid na John na pangwakasan tayo sa panalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po sa aming pong series lesson ay nakapagpatuloy, aral pong muli sa inyo pong mga salita at sa mensahe niyo po sa gabi po na ito sa bawat isa po sa amin. Tunay po na kami po ay manatili po sa katuruan ng aming pong Panginoon. At nakita po namin ang kahalagahan po ng pag-aaral po, pagbibigay ng panahon sa pagbabasa, pakikinig. Nasa gayon po, ito po ay amin pong maisabuhay at ito rin po ay mapanatili po sa local church. Amin din pong dalangin ang bawat isa po sa amin tunay po na manatili din po ang pag-ibig, ang pananampalataya po at patuloy po na magamit niyo po kami lalo na po sa panahon po ngayon. Ang kaaway po ay patuloy din po na gumagawa. Nawa ang bawat isa po sa amin ay sa tulong at biyaya po ng katotohanan po na amin pong na pag-aaralan ng ipong mga salita ay tunay po na manatili po ito sa bawat isa at sa inyo pong iglesia. Salamat po sa anak po ninyo na ginamit na naghayag po sa inyo pong mga salita. Salamat po sa lahat po ng mga kapatid na nakapag-join sa Google Meet at yun din po sa lahat po ng maabutan po ng
Facebook Live. Kayo rin po ang patuloy na manguna, ang banal na espiritu, ang siya pong gumabay po sa mga kapakinig pa po. At salamat po sa gabi po na ito. Kayo rin po ang patuloy na inaasahan po namin na mag-iingat po sa lahat po ng mga kapatiran. At muli po, ang lahat po ng ito ay amin pong pinapanalangin sa matamis na pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po. Magandang gabi po mga kapatid. Thank you po. And God bless po sa ating lahat. Good evening po. God bless. God bless po. Salamat po.